Minsan sa isang misang katulad nito, sa oras ng koleksyon, umiikot yung basket, yung collection basket. Nagmula sa likod, sa likuran. Tapos dumating doon sa isang mama na mayaman, nakapustura. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha ng piso. Inilagay niya doon sa collection basket. Habang umiikot yung collection basket, malapit na doon sa harap uli ng mama, doon sa kabilang pew, tinapik siya ng bata sa likod niya. Yung bata medyo mahirap. May binigay sa kanya yung bata, 1,000 pesos. Sabi ng mama, pinahihiya yata ko nung batang ito. Gusgusin siya, tapos siya 1,000, bibigay niya. Sa akin, piso lang. Ako pang pinabibigay niya, sabi niya ganyan. Pero iniligay niya yung 1,000 doon sa basket, doon sa unahang pew. Pagkatapos na maibigay yung 1,000, tinapik siya uli ng bata. Sabi ng bata, Mama, yung 1,000 po na yon, sa iyo po yon. Nahulog po sa bulsa ninyo, dumukot kayo ng piso kanina. Sabi niya ganyan. Gusto habulin ng mama yung collection basket para bawiin yung kanyang 1,000. Talagang napakakuripot. Pero diyan makikita natin na ang maliliit na binibigay natin, gumagawa ang Diyos ng paraan para ito ay lumaki at dumami. Nakita natin ito, narinig natin dito sa mountain kung saan ang ating Panginoon ay nagpadami ng tinapay at ng mga isda para sa mga tao. Dinudumog siya ng mga tao, sinusundan, sapagkat alam nila ang magagawa sa kanila ng ating Panginoon. Nakagagawa siya ng mga milagro, lalo na sa mga may sakit at mga may kapansanan. At nagtuturo siya ng magagandang mga bagay tungkol sa Diyos at tungkol sa ating mga tao. Kaya talagang hinahabol siya ng mga tao at sa kanilang excitement na makahabol sa ating Panginoon, minsan o kadalasan nakakalimutan nilang magdala ng baon. Kaya dito, sa bundok na ito, nakita ng ating Panginoon that so many people are flocking to Him and they have no food to eat. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad, meron ba tayong mabibilhan dito ng pagkain? Sabi ng mga alagad niya, si Philip, Lord, 200 days of wages would not be enough for these people to eat. Pero nagsabi si Saint Andrew, meron ditong isang maliit na bata, meron siyang dalang 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng Panginoon, paupuin mo ng mga tao. At pagkatapos, sabi sa ating Ebanghelyo, the Lord gave thanks and the apostles distributed the bread and the fish to the people. And many, all of them in fact, had their fill. At pagkatapos, marami pang natira, 12 wicker baskets of bread. My dear brothers and sisters, dito nakikita natin ng maliliit na binibigay natin sa Panginoon at sa ating kapwa-tao, pinalalago, pinadadami ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mahiya. Kahit maliit lang ibinibigay natin, tulad ngayon, maraming nasalanta ng mga kalamidad, magbigay tayo ng makakaya natin, 100 pesos, kahit 20 pesos, malaking bagay na yan kapag inipon natin ang lahat ng ating maibibigay. Maraming tao na ang makikinabang. Kahit mga dasal nating maliliit, ang mga dasal natin para sa ibang tao, kahit kaunting dasal lang, marami ng milagro magagawa ang Panginoon. Kahit sa ating mga sakit, sa ating mga pagdurusa, kapag nahihirapan tayo, itaas lang natin sa ating Panginoon. Huwag tayong sumimangot, huwag tayong magpakita na parang depressed tayo. Ngumiti lamang tayo kahit na tayo naghihirap.
Malaking bagay yan sa mga taong nakakakita sa atin. Ma-inspire sila. Mapapalago natin ang kanilang pananampalataya sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kahit maliit lang, palalakihin ng ating Panginoon. Maraming models dito sa ating Biblia, yung kaliitan sa kapagbibigay, our smallness and our giving. Si Abraham, isang ordinaryong shepherd lamang, ngunit inalay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At anong nangyari sa kanya? He became the father of many nations. Si Moises, tinapon lang sa ilog. Inadapt lang siya nung anak ng Pharaoh. Pero nangyari sa kanya, siya ang naging leader ng paglaya ng mga Israelites from Egypt. Si Mama Mary, ordinaryo simpleng dalaga, pero nung mag-yes siya sa ating Panginoon, siya ang naging ina ng Diyos, ina ng simbahan, at ina nating lahat. Kaya mga kapatid, huwag tayong matakot magbigay. Kadalasan, gusto natin dumagdag. We thrive on addition and multiplication. Ipon tayo ng ipon. Tambak tayo ng tambak sa ating mga bahay. Kaya kung titingnan natin ang ating mga bahay, mamaya pag-uwi natin, ang dami doon nakaipon ng mga plastic bag. Mapupuno na yung kusina natin ng mga plastic bag. Mga damit natin, akala natin gagamitin pa natin, pero 10 years na nasa aparador, hindi pa nagagamit, nandoon lang. Magagamit pa yan ng ibang mga tao. Ang gusto ng ating Panginoon, mag-subtract tayo, mag-share tayo, sapagkat ang mga isinishare natin sa ibang mga tao, malaking bagay na para sa kanila. Minsan natatakot tayo, kaunti na nga lang itong meron ako, ibibigay ko pa. Ano mangyayari sa akin pag ako nangangailangan? Alalahanin natin yung maliit na bata. Kaunti lang ang kanyang baon. Ibinigay niya. Pero hindi siya nagutom. Walang nawala sa kanya. Pagkatapos, marami pang sobra. Ang nangyayari sa ating mundo, we tend to accumulate. And many times in our accumulation, we forget to share. Kaya maraming mga resources ang nakatago lang. Samantalang maraming mga tao ang nangangailangan, nagugutom. Mga bata, 7,000 every day die because of malnutrition. Pero maraming mga pera sa bangko ang nakatago lamang sapagkat natatakot tayo ano mangyari sa atin in the future. Sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa first reading sa ating Ebanghelyo, let us not be afraid to share, to give, because whatever we give, nothing will be lost, because the Lord will multiply. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities.
Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.